Sa bawat tugtugin, tinig ng pag-ibig, damang-daman natin. Maligayang Pasko mula sa Tabuk Radio. Puno ng ngiti, halakhak at saya, oo. Sa hangin ay musika, dami ng himig ng Pasko. Maligayang Pasko mula sa Tabuk Radio. Oh, 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 oh. Mula sa Tabuk Radio. Mga ilaw sa kalsada, kumikislap-kislap, handaan at tawanan, walang kapantay. Sa bawat kantang aming pinapatugtog, may pagmamahal na tunay, di naglalaho. Kasama ka sa bawat tugtugin, tinig ng pag-ibig, damang-daman natin. Maligayang Pasko mula sa Tabuk Radio. Puno ng ngiti, halakhak at saya, oo. Sa hangin ay musika, dami ng himig ng Pasko. Maligayang Pasko mula sa Tabuk Radio. Oh, 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 mula sa Tabuk Radio. On air, Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estranero. Be updated, be informed. Listen to Tabuk City on air live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estranero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Nagbabalik tayo dito sa ating programa, oras ay 12:07 in the afternoon. Da kami garot ni makadwayo siyak ni Ian Jeffrey at dato makadwa tayo matlang iti technical department ni Sir Reddy Rototal, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kan dagiti staff iti Gimpong Radio. Dito ang program kat itataulwad garot iti City Mayor tayo, Engineer Darwin C. Estranero, together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo, dagiti aming councilor kat adatay mat ni Councilor Abraham Likaykay, may isang mangidadaulo dito yung program tayo, dagiti aming department heads iti CLGO. So itata kat itultuloy tayo garot iti programa, dagiti kakailian tayo, you can share dito yung programa tapno ado pa iti maimpormaran nga kakailian tayo niya. And of course later on makadwa tayo lang ni Sir Eisenhower Bukalen iti dito yung programa tayo kat still nga pagtungtungan tayo iti epekto iti Typhoon Uwan nga kunada nga naging super bagyo. So super bagyo, pero dito nga sa Tabuk City, kumusta tayo manmot iti Tabuk City no inya iti kalagayan na itatan. Lahat po ba ng mga evacuees po natin ay nakauwi na po, mga ma'am and sir? Yung mga nagbantay sa ating mga evacuees po. Okay, hello Sir Ian, hello. Hello sa mga viewers natin and listeners. Okay, as today, dagiti kakadwa tayo, dagiti assistant camp managers tayo kat thanks God kasi nakaawid damat ti balbalaydan and nakarest damat tanan. Pero as of this time, adapay lang ti Mesa sir nga open camp, adapay lang ti active ijibanagan. Okay. Of course, para ka nagti viewers and listeners tayo, especially iti Gimpong Radio kat makadwa tayo garo dagiti different offices at datoy ni Sir Lim manipod iti offcast kadwa tayo matlang ni Ma'am Julian Technic ni Ma'am Rian iti si Dream together kanya da kadwa tayo matlang iti CSWDO ni Ma'am Melody kasamot ni Ma'am Chanel iti CSWD kan DSWD ngayon kat makadwa tayo matlang ni Ma'am
Remy Bainto together with our City Councilor Sir Abraham Likaykay. So dagito iti guest tayo itatano da iti question nyo apo dagiti agdingdingag iti radyo kat mabalin kayo nga agsaludsod babaan iti number tayo nga 0995-814-9876 ulitek digi number tayo 0995-814-9876 and mabalin kayo matlang comment babaan garot iti comment section iti Tabuk City Public Information Office Facebook page tapno maidamag tayo karagiti bisita tayo itatanga aldaw. So earlier kat ada dagiti in updates you during the program iti legislative hour niya kat itata damagan tayo man before nga mapantay karagiti dadto mga saludsod no based kadagiti reports iti concerned agencies kan partner agencies tayo open ba amin nga kalsada itatan iti Tabuk going and para kadagiti room war. Inya ti update tayon jay ma'am. As of this tatanga oras sir open po. So, may mga affected po during the onslaught pero nag-clearing pi man nga dagos ti DPWH and the Bidrim Sea. Sa report naman po ng Kaelco ma'am, no adapay ba dagiti barangays nga awan iti kuryente daytata? Update ti Kaelco amin san sir na supplyan dan na-restore iti power. So congratulations iti Kaelco. Yes, mayat trinabaho da piman kan dagiti dato mga partners tayo niya from the different offices kan dagiti volunteers nga nakita tayo itata siguro may we acknowledge dagiti tumultulong nga offices when agencies nga nakita tayo before, during, and after iti onslaught, iti typhoon. Yes po. When in the city government karkaro iti Sidrim office po agpaspasalamat kami iti partner agencies tayo the PNP, BFP, SAF, including Red Cross, reservists, yes, the AFP, the reservists po, the SWD, the province, Kaelco, sino pa, CCTF, Cordillera Community Task Force. Yun po, present po sila noon. And, lapay nalipatak, Ma'am Rian? Okay, no, dati malipatan tayo, i-comment nyo lang apo or text so nyo na kami. Yes, sa lahat po, di kinalipatan ming advice ko na ni Sir Ian, ag-comment kayo. Thank you so much po, nakita ka da kayo amin the presence nyo po during the onslaught. Okay, so, yan niya, mayat nagtitinulong tayo. Siguro, counting assessment lang, kasi kunadagarod nga super bagyo. Pero yung paghahanda po ba natin dito sa Tabuk, talagang prinipiran tayo ba dijay compared ka previous? Kasi iti report tayo parang wala pong mga casualty, walang namatay po. Ano yung kung i-compare natin yung mga aksyon na ginawa natin compared before? Inya ba mas malakas tayo ngayon? Ganon. Siguro konting assessment lang yes po. As to assessment, kasi baga ni Ma'am Rian Tatay, before pa'y talaga, agmon-monitor niti Sidrim office. It doesn't matter man sir, no dakkel or basit, saksakbayan tayo, talaga nga agsagana tayo, saganaan tayo dayta. I-consider tayo lang no talagang malawakan. So talaga nga alert level tayo, i-raise tayo nga talaga. So nga usar po pidra tayo pre-disaster risk assessment. So nga mapaayaban namin nga council members ta ijayan nga pagnunumuan noon di responsibilidad ti tunggal maysa. Tapno masaganaan tayo nga usto no jay sumangbay nga didigra. Ayan, mayat niya nagtitinulong tayo garon. Ma'am, may we ask kasi kahapon nag-damage assessment po tayo. I mean, pumunta tayo sa different areas. Siguro, mabanggit natin yung mga observations natin. Inya dagay usual nga nakita tayo. Inya dagay in rep report, dagay barangays kanya tayo. Yes, Sir Ian. Tatagamin, sir, madama pay laeng. So, madama pa lang ti submission di gajay barangays
iti disaster reports da. Though kaslaman nga percentage yun nga ta Ma'am Rian, di ada dyan, mga nasa 80 na rin po siguro tayo, no, tinag-submit nga barangays iti damage reports da. And ti kamayat na nag-order nga dagos ni City Mayor ti rapid damage assessment and needs analysis. Nga di team nga di jay bumaban dya ground ta mapadmet lang ag-assess nga ti pag i-assess da di jay report iti barangay. So, nga adaman di gije barangay po ngahan nga nag-submit iti report da, bimabatayo lata ije ayanda. Ta no medyo kasadya na panantayo di kalman sir iyan da balinawa. Though hawan ti na-receive nga report dat, dapantayon mismo je ground. In-assess tayon. So, yun po. So, nga madama ti naka-activate lata ti EOC tayo, madama nga consolidate ti amin nga reports para ma-finalize na po yung RD na report ng city. Hopefully, maayos natin ma-estimate or maala tayo accurate the GJ numbers. Yes lahat po. mo ng data na possible na isasabit natin doon sa taas. Yes po. Para sa ganun, kung may mga policy decision making, mas maayos po yung mga data, no? At saka, hindi po tayo magkamali. Yes, kinuman na tuktungay sir iyan no nya di GJ provide dan tong assistance or programs nga iaramidan na mo siya nga to. Biggest ije reports tayo. Kasi dyan baga ni Sir Lim tatay. Opo. Sir Lim, kasi kahapon, 'di ba, nag-ground tayo niya. Adangay dagay damag matlang dagay kakailyan tayo. So, ada dagay na perding farm lots. Aside from dagay crops da, paano daw po yung siguro mabibigyan rin po ba daw sila ng mga suporta, no? Gina perding ay kat DJ lots or daga kakasay sir. Not necessarily nga crops. When ado ti nadadaol ti dagana, mas lalo nga rod di ko naktatay nga di dinalan ti layos. Anya nga iti ito ti government, awang matigatangan ti government nga isukat da iti daga. No digat siguro that ti kaadda ti equipment ti LGUs mabalin nga makatulong da kita. Ijay mutlaangan nga agpanunot ti makindagan no nya ti pangusaranan ijay nga no nya ti maibagayon ijay nagbalinan na di ay dagana. Ngam uray aramiden kunak nga rod tayon nga uray istimarum i-improve mo ray tan nadadaol nga daga. Nohan nga na istimar di pagpagnaan ti danom ijay karayan. Subyanan ng tumanen. Da subyanan ng tumanen da takot at addan tumanen nga dakdakkel pa iti gastos mo. Iso nga no numakas ka rin na kat maituloy ko ma ta flood control, may program kat may plano nga nasaya at tama kasta mo ti dredging tapnon ti kasta kat santo ag-improve iti permanent tinton ti improvement ti daga. Nga tata improve da kas program pinagbalin da kapispan tinareto mo ti danom. Taram pagbalinan da nga talon awan ti mabalin iso ti dalan ti danom. Okay. Ngam na pinulatam di pagnana ay dayjay ti kadakalan nga tulong ti government. Okay. Sir, dapat ti damag dagay dadto mga residente kasi considering amin kano nga farmers hanmat nga registered under the RSBSA. Kat dagay han nga registered, mabalindala taba nga makaala kanon tuno adaman iti itulong iti gobyerno or kailangan nga dapat nga registered sila. Daytoy iyan ti amom ti songsong bat ko ta, gungunada. Idikat makipagpakaasi kami nga kung nami ag-register kayon, ag-register tayon. Ngamin it is isuti lintag, isuti guidelines data IJRSBC. Yes, sir. Masapol nga mag-register ti farmer. Ipakpakaasi mi na pang kami ti kada barangay at dari hang sumabat. Nito no panagwawaras awan nagan nagre-reda umay kayo nag-register kayo kas diyan. Enggan na nga iso din makita mo't no mapanday ti barangay niya, barangay assembly ibagakon. Dahito pagkakataon nyo reto yun. Da kayon tatan di register haan nga da kami ti apan mang birbiro kada kayo tag-register kayon. Da kayon ti mang sapol, mangkita iti nagan nyo nga sigurado nyo nga naka-register ngamin.
mahisa nga policy is no registration, no assistance. Okay. So, Sir, so nga, da kayo nga pa naka-register, umay kayo di opisina, tapos nung tikas takot, awan ti pinabasula nun. yes, sir. Actually, ni may isang issue before, adamat ka no dagiti nagpalista, but then, di naibaga nga, naitod dagiti listaan, pero wala naman daw po silang names. Dagiti bangay kat na reconcile tayon, sir? Marik-reconcile talag babaan, verification nga aramidon, dagiti kakadwak, apanda, barangay, i-verify da nga di PEMS. Da kitaan dali jay nagnagan dagil eksakto ba di area. Kasjay kat oray nga ngam oray ko nak mapanda dagito no napan iti barangay kat handa nga sumabat. Kat oray no nga sumabat no umay kat ti opisina tapnon ti kastakot kitaan mo na. Adda ba nagan ko di PEMS? Apay nga anak makalala. Then kitnon biro kan danwan niya tiga po na tapnon ti kastakot. Tapnon tikas takot ma-include kan. Pero siguro handamat siguro may baga nga basol amin dagidihan nga naka-register kasi sometimes there are problems in the barangay na hindi po natin naiwasan, di ba? So, di ko alam kung paano ayusin yan. Hopefully maayos lahat po. Ganito yan kung bakit ko sinasabing sa iyo na. Kami noon, kayo ngayon. Anyway, isuti pa panan mino 20 kuyugak ti duwang data management apang kami di regional office ta isurudan bigay kasta di PEMS ta itud da kada tayo to ilgiyon. When sir tapno na kasta da tayo ti mang i-check i system. When kan na parpardas. Kwakot barbareng mapang kami no next week. Next week ba ti 20? Pero kami di ta isimba tapno ti kasta direct nga no in my farmer ti may sagayam nga rigat na gamin. Oray no binirify da na check adda nga di form. Yes. Nga accomplishment na ito di form kaano to nga sumubli. Di chances nga panagsubli na no maminsan maliwayan di farmer sayang di nang naaramid. So nga no da kayo nga naka-accomplish isiguraduhan nyo nga na idanon nyo ti opisina kan siguraduhan nyo nga na i-endorse ijay private ako. Hopefully, sir, when tapno kwa, kasla kanyak nag-apply nak until now, I'm waiting. Na-submitar mo ba? Na-submit ko man nag requirements but they're waiting. Di adda na-endorse. Hanamot nga kaskari nga. Nung na-submitar tayo, na-incode nga rago sir. Pero may time frame po ba yun, sir? Meron. Ni DJ Agendors or DJ in charge nga tao. Let's say ako, months pa lang, matagal na akong nag-submit. Pero until now, parang handak nga na-contact gamin no, kumusta na yung sinubmit kong mga documents. Para sa ganon, if ever nga adanto ti ayoda ti gobyerno ket may kanak mo, di ba? Isudeta ti kunak ti data management nga kunak kanya da. Amin di listaan tina-endorse dapat adda kanda kayo i-master i-consolidate you na-endorse ta i-verify tayo ijay PMED no kumusta ra gito yung dagito di na-endorse mi. Tijay so ti may nga ganan mi no mapang kami di region no 20 pa i-consolidate ko amin tapnon i-verify yung man no apay nga awang pa lang nagan na gitoy. Ora siya kanikat na tinagan ko. Ngam tinaramid ko amom ko siya tinaramid ko di inikat na tinagan ko. Saan na ka nag-register kung ipagbagak ti farmer no naikat tinagan nyo ag-register kailangan ulit. Oo, ulit. Kasi ngam ti ingas kasta kana ka nag-register tano ad agi pagbaga nga farmer ko awan tinagan ko inikat na ura siya parehas ta. 2 years data nga anak nga awan ti registration ko. I feel you. Debalit na day tamat nga programa. Tapno ka adalang ti isong-song bat ko. Yeah, debalit na day nga programa ket sa PASAP amin mat nga farmers. Walang pinipili basta may farm ka, di ba? So you are entitled regardless no government employee ka or haan. Although the dagay like for example dagay insurance no minsan dagay requirements nga hindi tayo pwede pero pwede tayong makakuha dun sa iba. So hopefully maging registered po tayong lahat. Okay sir, madamag taman mat kasi considering ada dagay mangkayat nga mai-declare iti Tabuk City. Although declared na po ang Kalinga state of calamity, di ba? Under state of calamity na po tayo. Apay yes sir, sa province. Pero dito'y Tabuk ba, kailangan pa ba nga ma-declare dito'y Tabuk City or covered na po tayo doon sa dineclare ng province?
actually kat sa balin samot ti quality declaration na di province ngam sa bali ti latad to actually kat masapol nga i-declare tayo tatanya. Yes, sir. Kat ongoing session kita da ti agenda mi di jay. So nga 11 o'clock po na kami ni Sir Baluyan tatay so nga imaya nga sigod so inbilin ko jay nga no dumanon ijay kwa kat isudalatan ti agi declare niya ta ya amono anya nga kwada jay Oo. number Sige, na sir. so tapno may i-declare mo ti jay kwa tayo mo tata nagado ti damages tayo ya kat pagsayaatan na kumamot nga kwa pagyamanan to kinapo Diyos ta hanunay niya ti grabe kat no may i-declare da jay tapno maka-avail tayo mo ti programs ti government ito from the national or the local tapno adamot ti pakita tayo kini kiti kakailyan tayo nga nag-declare tayo mo iti kwa ta no tolinuhan tayo kami nga ag-declare mo nga kwa ti state of calamity kat oray no basit ti damages tayo kat kasla nakalalas mata nagadumot ni ti karkaro ni ti agriculture niya na damage kat nagbabalagaro din ti presyo ti pagay tapos nagrigat mo tagtalon ta manalon tayo met kat kakaasi damot niya ta oray no tatapay lang as of now kat nagbabalat ta ti presyo kat no da kumamot ti agaputi national nga ayuda para gidi farmers kat pagsayaatan kumamot ati kakailyan tayo ati panunutin tayo kat madisdismaya pa yan ni kito'y farmers and piman iti presyo kan na damage da pay kat hamot nga kaskarina ti manalon gamin no wanda ni kita hanti yung mga anin niya no kasano mat iti panagbiag iti farmers dita ko mati suportaran ti mat isuda oray mat no sagang kabasit lang kumatap no adda mariknada mat ti pategda nya na pategda mat ni kita nga farmers na nagaputo mat iti kasta nga biag ket sapay kumata ma-addressan amin ni Jay kwa no anyan to ti agaputi national nga pondo para kinigiti farmers tayo niya kita hanlangan nigiti farmers nigiti barangay nga affected niya kita nigita ko mati mai-priority nakita to imot iti effort ni Apo Mayor. Yes, sir. Hamot siguro nga nagliwa isuna nakita tayo imot nga sinursurot tayo imot ijay nga aldaw piman tawre hanganang nangan iti alas 3 sa dimangan kami kat in priority na ladta nagijay kakailyan tayo nga na damage nga barangay kat nakita tayo iti effort na nga ma-addressan nagijay nga problema ni iti barbarangays. Sir, relative to that, nakita tayo mo, diba, nagpa-share tayo dita Kabarwan, napantayo ijay New Tanglag, ganda dumapay nga lugar. So, actually, kakadwa tayo that time, sir. As a legislator, inyamati kayat yun to nga i-propose nga legislative act ito'y Tabuk City, sir. Iti dapat ko mga priority may priority dito ti agcraft tayo ti ordinance ti regard iti agriculture ko siyak dati siyak mo ti co-chairman ti agriculture niya ket adumat ti ko gamin ni tanay priority tayo ita agriculture di animals ngay kita kami kini Apo Duyan ket digiti ko farmers ti priority nga maikan tayo ti kwati ti ordinance tapno matulungan ti isuda ta kakaasi damot piman nya no anya ti maitulong ti kanyada ti panggap ti kita. Oh, at least no ma-insert yun to financial assistance, 'di ba? Mga ganun. Tapno no mabalbalin hantay lang umasa di national government to. Mga ganun or mga
possible dagiti materials inya, sir? Yes, sir. Okay, so kitan tayo to latan, agtitinulong tayo with the other agencies tapno mayaton dagiti mai-propose nga ordinances tayo, yung mga talagang useful, especially kanya tayo kasi numaminsan vulnerable tayo kadagiti calamities, so nga kailangan nga adan to iti mamprotekta met kanya tayo nya. Okay, oras tayo 12:30 in the afternoon, agsubli kami garod kalpasan iti palagip. The world is battling a silent battle, waging war against a covert enemy, affecting millions of lives, killing multitudes of hope. One of the world's silent killer, changing countless of lives. The disease has crippled the people, impacting lifestyles, feelings, and perceptions, battling feelings of loss and grief, of body dysmorphia and of peace, creating lumps of hopelessness, desperateness, and everything you hold dear, including your life, to crumble down. In 2022, about 2.3 million were diagnosed with breast cancer, striking millions of victims worldwide, attacking someone somewhere in the world in every 14 seconds. In the Philippines, 26 out of 100 females may be diagnosed with this dreadful disease, leading it to be the top cancer in the country. But luckily, the war came to light. Warriors continue to battle their fight against this enemy. With little to no certainty, they push towards their goal to be who they used to be, a challenge that sparks their spirit to overcome this life-turning event. And so, in solidarity, we continue to support and extend our hand, offered with proper nutrition to beat a hasty retreat, eating a balanced diet with protein-rich foods and fused with a positive attitude. Now we can say breast cancer is indeed something we should not be afraid to conquer. Think pink. Keep your breasts at their best by following the ABCs. Always check for lumps. Be active and healthy. Consult your doctor regularly. Be your breast's friend this Breast Cancer Awareness Month. Agsubsubli tayo iti tangatang, iti dayto nga programa tayo Tabuk City on Air, oras tayo 12:32 in the afternoon. So still nga kadwak dagiti guest tayo from the different offices. Kan kastamat iti councilor tayo ni Sir Abraham Likaykay. Papantay man but iti CSWD kan DSWD kasi considering adapi man dagiti na i-report nga number of evacuees, number of families kan individuals nga nakala iti ayuda. So, lahat po ba ng mga reported natin, yung mga reported lang po ay nabigyan na po natin yung mga barangay, ma'am? Yes, Sir Ian. Ayan, that's good. Pero, nung pag-visit kasi natin doon sa iba pang mga barangays, at saka adatagidjag damdamag piman, if, alimbawa, they were not evacuated, 'di ba, by the government or in government facilities, pero doon na shelter sila sa ibang mga bahay na matitibay, yun ay considered pa rin sa number of evacuees. I-clarify lang po natin, ma'am. Yes, sir. Considered sila sila sa outside ECs. At saka, at least nabigyan rin sila. Pero in one or two barangays na may nagtatanong kasi sa atin kahapon, hindi naman sila na naging evacuee, no? But then, pumunta sila sa barangays para kumuha rin ng, anong tawag dito, ng mga ayuda ng government. Pwede po ba silang makakuha? Paano po natin iayos if ever na dapat bang mabigyan sila or kailangan ba? Paano po yun, ma'am? Okay. So, regarding po sa distribution of relief, doon mismo sa CDRIMC natin sa council, may mga repacking team tayo, may mga in charge po sa pag-distribute ng ayuda. And then, sa EOC, once na may reports na po tayo from the barangay, kaya sabi po namin, very crucial po yung reporting ng CCCM, Camp Coordination and Camp Management, kasi doon po kami nakadepende sa pag-provide po natin ng relief family food packs. So,
may mga partners po tayo doon pag may re-report na si barangay na ganito po yung mga families na pumunta inside sa evacuation centers, sinusulat yan, then babato na sa EOC, sir. So, han nga maiwasan, Jane, bagam nga, adadig nga maikan, adadig Jay. Since, custody practice niya, ang IDPs natin, dagita duma, handa nga mapan, kasi adadig animals da, adadig handa nga mapanawan, iti residences da, communities da. Iti first nga ibaon da pa lang yung mga vulnerable sectors natin, the children, the PWD, the seniors, the breastfeeding mothers, mga ganyan. So sila muna yung mga sinusulat, di ba? And then pag tumaas na yan, yung Chico River, tumaas na yung may landslide, saka na sila umaydan amin. Nga iti first nga sa initial na report natin, yun na yung mga IDPs. So, come and go. At dapat agawid da lang. Kasi kahit dangapan kitaan ka no, balay, da baka kastoy tinangyarin, baka na flood. So, hanto yung maiwasan di kakasdi nga cases. Basta, kanya tayo kat family kasi yung pag-give natin sa kanila. Ayan, kasya po yung binibigay natin. Kasi, community kitchen nga isuna. Okay? So, community kitchen ang gagawin natin. So, inside yung evacuation centers, nga pagwawarasan di jay. Di ay po itiko natin yung among the IDPs, naman yung numbers da, agluto da, di ba? Dati household stage nga iso dito agluto, ag-inaw, agsagad, agdalo sa mamin. So, yung binibigay po natin sa kanilang ayuda, handa nga yaw-awid ijay pa ilang kuma. Di ay. So, tapno di ka sakit agkasyam amin, even mano nga families di kasi that is good for 3 days with standard members of 5. Okay? So, ang ginagawa pa po natin, hindi kan tayo lang dagiti IDPs tayo. IDPs kat iso na dagiti evacuees, internally displaced persons nga nag-utilize iti balbalay iti relatives, neighbors, dagiti safer grounds. So, digijay manen, han manen ang ayawid ti IDPs, di lutuan da, ije pagyananda nga balay. Yun, sir, ayan. Han nga DJ, dagamin ti notion da nga cases nga, dati na itad, nabilang, iyawid da Yun yung lulutuhin nila. Tapos naman nga madagsanan, ni Jay nag-shelter kanya da. Yes, ganun po yun. So, nagkikitaan tayo matkat, even nga dadigay come and go, talaga nga na-establish yung community kitchen, makaya na amin po. Makikiter niya lahat ng mga meals ng mga, dadigay ko ng mga handpay lang na nakasurat, dadigay agdamag nga pay nga awanak, kat adaakmat, kanhan tayo mat nga mabalin nga, dati family nga, dadigay kat hamo ko na yun nga, pumanaw ka, di ba? Kasi, for us, nagpindas iti pre-emptive. Yes. Maganda siya. Kasi kat ijay mo nga malesen nga iti ma-minimize tayo iti negative effects iti dagiti kalamidad. Yes. Kaya nga wala tayong zero casualties ang Tabuk City, di ba? Di ba nagpintas ijay nga na aramid. So yun sir, yung explanation regarding sa relief goods. At least, thank you Ma'am Melody for the clarification. Kasi, syempre, dadagdag damdamag kat basatiin yan, Sir May, boss lingay kat usually, may report gamin piman di CSWD, no mano, or DSWD, no mano iti maitid, iso iti itid damat lang, or mano ti mai-report, yun mga ganong bagay yung mga sagot namin. So, as much as possible, talaga nga ag-report tayo dapat. Tapno, niya ti number, di iso mat ti maitid. Kasi nagrigat payment DJ sa kantogban manage after, di ba? Yes, sir. Kaya po yung sinabi natin kanina, strong partnership with our B-Dream Cs. And ma-appreciate me DJ kasi Jay lang pag entry, upon the entry pa lang dito IDPs tayo, naka-establish iti desk nga ma-interview da and everything. Tapos niti kastakot ma-master list tayo dagiti IDPs tayo, and at the same time awan iti ma-left behind kanya dang hanga maikan di makan. Pero ngayon naging sufficient naman dagiti in prepare tayo ma'am, dagiti food packs and other support.
Yes po, before nga pumasok pa lang ni Bagyo, naka-preposition tayo po, ti food and non-food items tayo, vehicles, personnel. Ang naka-preposition po na stockpile ng Tabuk City is 297. Pero medyo dumami po yung IDPs natin, kaya nagpatulong tayo iti DSWD nga nagi-provide da po nga dagos isuji augmentation tayo. And then kuna ni Mayor ag-procure kayon tinayunan kuna na piman that time iso nga napanda nag-deliver nag-repack iti teams karkaro ipi da manang exmay of AFP. Iso da nagrepack da piman jay likod iti operation center. Iso nga nakaya tayo po amin. Kinadapay ti nabating available tayo for next manan nga kalapiti. Hopefully awanan pero dati projection. Yes, awanan. Nga makasagana tayo lata kas jay sir iyan pero wala na sana. Di balik dita no regarding yung prepositioning okay ko na ni Ma'am Julian and then nakamuwa tayo matkit di iti yes adati muwa tapni di kastakot adati ready available nga maala anytime hantay nga problema. Okay, maybe as adaba dagiti dadto mga private sector nga nangited mat iti food packs or any dagiti grocery stores kakasay dapay ba adda dagiti pwedeng pasalamatan din natin. Okay. We thank you so much kadagiti private sectors, dagiti persons, dagiti individuals nga imay mat nag-share iti tulong da for our IDPs like iti kaelko, di ko na tayo tatay nagitid da mo ti 32 family packs nga dagiti cans. Then yung Malinawa Binongsay Co-op adamot ti 15,000 king ingatang da in procure damot iti grocery. So DJ sir nagsinabat iti family food packs so naikan iti since 243 yung reported nila 5 inside evacuation and 229 outside evacuation tingkas tayo 93 iti nagatang iti inted iti co-op da and then yung remaining na 145 da tayo tinag-serve kanya da. Yes, kasi yan yung maganda sa partnership, collaboration. Then next, nagitad mo't iti Red Cross, nagpa-hot meals da. Actually, yes. Sa Balong, kundi iti Kabaruan IDPs tayo, ijay gymnasium. No, makita ito picture nga dito kat iso da kakadwa di na panin ni Mayor ada iti iti nagpa-hot meals da and then nagpa-child friendly space da iti kadagay play kadagay iti ubing. Yes. Then another yung private individuals like si vlogger na si Bentot nagbigay din siya ng 5 pans ng pansit sa mga IDPs po natin sa gymnasium. Then 5 cases of water from board member Donaal. Okay. Thank you so much. Thank you so much po. And then recently yesterday nakikoordinate po ang Vendors Association sa Bulanao kay Ma'am Mildred. Nagsabi siya na gusto nilang mag-cater ng isang EC. Magbibigay daw sila ng ayuda. And then yung DSWD laking tulong, dakkel ti tulong thank you so much to our Regional Director Malaya through Ma'am Remy and si Ma'am Rochelle, our SWAD leader and our for-peace natin. And then yung mga other individuals na nagbigay po sa mga IDPs na diretso sila. Hanmi man da kayo po nga ma-mention, tahimik lang kayong nagbigay pero in some way dakkel diya nga tulong kanya da niya. Then yung sa OCD may nagbinigay sila sa yung from province din directly na pumunta sila sa mga evacuation centers natin, yung barangays nagbigay din po sila. And then meron pa ba? Aside yung baga ni Ma'am nga digiyay individuals nga napan iti nagdiretsyon iti evac center nga ng iti meals. There are also private individuals like Jep Farm, tama? No?
Jeff Farm who even publicize nga i-open na jay resort na for as an evacuation center. That's a very big help. Yun nga lang hansa na utilize. Secondly, of course, our faith-based churches like in St. Williams, in publish nga they are open to cater IDPs. So malaking bagay yan na nakikita na ang partnership talaga between the private and the government can really address yung gap ba natin na hindi natin maibigay, at least adadagito yung private individuals nga willing tumulong. And that was a very big help to us. And yun nga, yung mga individuals nga na-mention, like I've seen in the social media ni Nicole Laureta, napansa nagpakan ijay lukog, ijay Pinagan Elementary School. Nakitak na And maybe there are also other private individuals nga maliit lang na bagay, like agiyag da lang tinateng, di ba? Nateng from their garden, yagda evacuation center, that's a big help for the IDPs na. Thank you. Okay. At least ngayon na nainagan tayo matagay dagay jay daduma handamat siguro nagpabigbig, pero we thank you so much. Okay. Dakalmat lang ayaman tayo niya iti B-Dream C tayo. Kasi very na sila, capacitated ng B-Dream C natin. Congratulations. Yes, congratulations sa 43 barangays of Tabuk City. Actually, kung namigarod kat hantayo na yan nga kaslaidin ngayon nga medyo ag-struggle tayo during iti camp management and camp coordination kasi nag-alis to kayo nga barangays. Kat ma-appreciate mi matlang iti impact project iti administration tayo kan iti pas day to construction iti barangay hall kasi nagdakkel day nga tulong kanya tayo ngay yung multipurpose hall ay barangay hall nga naging multipurpose hall nga mabalin nga i-cater tayo iti evacuees tayo. Actually for this time Sir Ian, talo lang iti na-utilize tayo nga elementary school and iti school. Kat for us nga taga agman manage iti camps, comfortable din yung mga evacuees natin niya. Adan handay nga marigatan nga apan mga FF kanya dan niya. Ada dagay instance ngamin idi nga medyo struggle tayo pa lang kasi nga mayat iti pagyananda kasi jay. And then panunutan da pa lang dagiti tarakundang dati houses da tatakot it mabalin mo nga itugot ta tadamotan iti evacuation for animals, di ba? Yes, for livestock, yan. And then, yes, then, na-appreciate ko din yung city government of Tabuk kasi through kini mayor, vice mayor, dagiti councilors, and dagiti heads kasi nagpaspas iti delivery tayo iti services. Narik na iti barangays DJ. No, DJ to pa distribution tayo iti relief goods kat ada nga dagos ti logistics tayo dagiti vehicles. Thank you so much si Dream O ada kayo latang ng assessment iti cluster, dagiti response cluster headed by our CSWD officer Ma'am Estefania Baglinit. Kan dagiti kakadwa tayo nga social welfare workers iti CSWD. Kat makitakmat lang DJ very active nga iti kakadwa tayo gamin sa office di CSWDO nga di pa nag-deploy da pa ilang DJ amudan ti aramidan nga na train dan DJ ti maysa nga nagpa-smooth na i-facilitate tayo iti camps iti Tabuk City kasi dagiti kakadwa tayo from the CSWD kat handa pa yung nagawawid kasi dayan amat maturog da jay tapno lang iti kasta kat nga mabaybayan iti IDPs tayo. And then ang very crucial dyan is yung updating of reports kasi kakaro ka dagiti IDPs nga come and go at dati night umay dalat ta. So yun po. And congratulations iti buong team ti Tabuk kasama dagiti partners tayo nga tumulong. Yes, especially sir sa CCCM yung response cluster composite team kasi yan. Partners tayo si CHO, hi doktora, tapos si PNP, si BFP, si POSO, si Dream O. Yes, POSO. Tapos City Engineering Office, then VET, tapos agriculture, and lahat na po yung mga
CSOs natin na tumulong din during the repacking. Marami tayong mga partners kaya hindi po tayo nahirapan. Yes, sa ano din po, na-appreciate din po namin yung kay Ma'am Helen sa DILG kasi very close yung binantayan na po talaga DGJ Barangay pa nag-activate dati Operations Center. Adapay medyo binagaan na basit nakita dan sa nga awan ti tao di Barangay Hall. So nagpaano talaga siya na napan mismo ni Sir COP EJ Barangay pero ang sabi nila is ano lang daw po napandanangan. Pero talaga nagyan ni Giant ni COP talaga pero nag-ano naman na sila nag-post na pa yun nga na-activate talaga. Talaga tinutukan na piman. Diba at least ngikat na bigbig na kita. Okay, ma'am? Okay. And then sa EOC naman, kahit mimat nagyaman di partner agency tayo, di mother agency tayo, DSWD. Kasi 24 hours damot lang na nagyan nga kadwa tayo apo, EOC. Yes. Thank you, ma'am. Dito yung pantawid. Oo. Kasi so dati shifting da gamin. So nga agpa-partner tayo. So makita yo kat adda tayo lata ijay nga mang ala kadagiti reports kaya hantay mat nga naudikan hantay mat nga nabaybayan iti constituents tayo. Okay mga kaibigan, dapat iti nabatbati nga 10 minutes tayo. Siguro i-remind natin yung ating mga kababayan no dapat dagiti kahit nga ibaga. Kasi it's a learning kanya time amin inya not only here in Tabuk kasi dagiti different places at tinananot nga balbalay, naiyangin, dagiti nagaburan kakasaso. Siguro dagiti agred-ready nga agpabalay nga ikat kita nyo nga usto no ayan na iti papanan nyo at nga iti mapa ti si Dream dagiti hazard areas kitan tayo apo no safe DJ pagbalayan tayo tapno later on at least nga ikat safe tayo lata. Diba? Yung mga ganong reminders natin. Sige, mag-start tayo kay Ma'am Rayan pag ganon tayo. Yung mga gusto pa nating i-add. Actually, compounding na actually ang ating risk kung if we analyze it, no. This is the combination now of the natural hazards that we are experiencing like flooding, landslide, and also the effect of climate change. Yes. I mean, mahirap ibenta ang climate change but for me I think climate change is real. Agbalbaliw in terms iti tinagtitudo. No napansin ninyo is grabe kung tinagtitudo during thunderstorms. Yes. And usually during thunderstorms, walang alert yan. Walang warning yan. Unlike for bagyos or tropical cyclones. And I think one way to combat this is ang disaster risk reduction and management is isa puso natin. Hindi kailangan na kami or tayo in the government, but you as alam mo yun, member of the household. Paano? One, you have to be aware of your surroundings. Makialam ka iti kuan, data agbuya ka iti news, agbuya ka iti agdengeg ka ti announcement or alerts, warnings or advisories from the warning agencies. Isong ano pansinan tayo tata, even yung mga bata ngayon, minsan tinatanong na nila, ada ba signal tayon? Kasi amudan nga, awan ti pasok mi, kunada. But, may effect na naman yun. Nagadumat nga ubing nga makitam tataw naman ita ruwar nga dapat kumakat adada ijay unag nga ag safety kuma. And secondly is yun nga sabi ko nga, we always have to take care of our environment. Actually, medyo broad ang aspect niya, but yung etong na-experience natin, these are all natural. Hindi natin pwedeng tanggalin yan. Meron at meron yan. Nagpe-play ang air, fire, wind, water, and ada kanya tayo lang nukas ano tayo nga ayaman ko ma. And one is, we have to take care of the environment. Na-mention na yan kanina, quarrying, magtanda pa yun ibang mining, quarrying, di ba? So, responsible quarrying, naging issue na yan even before PAI with the Chico Master Plan. Kasi, tama si Sir, ang talagang hard projects ti may nga makalapod iti didigra. Hard project in terms of infrastructure talaga, flood control. And nangagyumat timbaga ni Sir Lim, totoo talaga yon.
di talaga kailangan tayo to protect our farmers and even the houses on these hazard prone areas. Kasi antay mo mabalin nga i-transfer iti farm antay mo mabalin i-transfer di gibabalay no adadjaydan, but to protect them as well. And then yun nga agdengeg da iti alerts and warnings importante di ay, and maki-coordinate da if there are advisories coming from the council, of course with the guidance of our mayor, like yung simpleng clean up drive lang and declogging. Dapat tulungan kumamot iti households or the family, iti barangays. 'Di ba? Kumbaga jay sa ango dapay lang, pwede naman nang sila na ang mag-start ng mag-declog. Kung alam na nilang na-flood yung area nila, di sandan ti agaramid pa lang ti mini canal da nga pagtarayan iti danom. Kasi once nga umapaw dayta, 43 barangays agdawat ti tulong. So I think dapat by survival equipped and empowered na per family na sana. So yun lang ang masasabi ko. Okay, Ma'am Melay naman. Okay, thank you. Tama, very correct din baga ni Ma'am Rian. So in addition, since we are concerned of the families niya, di man ko strengthening ko iti family, iti barangay. Once nga mo tayo ada ko mga iti database tayo niya, adamat database tayo kada iti families tayo nga located, situated iti houses da iti flood prone areas, da iti landslide, so that amo tayo nga iti ag-inventory tayo iti tataon, amo tayo no, iti papananda pagalaan, pag-pick upan, dagi pick up points iti CDRIP o kadagita nga IDPs, and right away kat maipandan iti designated nga identified ISIS tayo, anya. So DJ, the next kat DJ strengthen tayo DJ Bidrim C, especially nga na practice tayo matanan, can ma-appreciate me kasi yung first meal, second meal kat actually in providen iti Bidrim C. Okay, nice DJ. Then next, DJ man misconception tayo apo niya no regarding iti dagitoy family food packs. No naipan ko iti evacuation centers kat community kitchen tayo niya. And then they ko naktatay dagiti outside iso ay iti isumot iti isabat iti government nga ipakanmot kadagiti IDPs tayo nga naka-shelter kadagiti private individuals. It's either neighbors or relatives. Then next, we should always be obedient iti advisory radio, CDRIM C, national, basta lahat, especially iti preemptive. And then, dagiti families po, dagiti IDPs tayo nga kananayon nga mape-preemptive. Amo tayo na niya nga, no preemptive data, isagana tayo at ikaman tayo, isagana tayo ti ulos tayo, kasi expectaran tayo nga, han tayo nga maiprovide amin na kita. Yeah? Kasi no preemptive, bring your foods, bring your needs, especially pag may mga vulnerable sectors tayo like seniors. Pag seniors, yung mga family members po natin, anya ba nagiagas, dapat maintenance kanya da. Pag may mga infants po tayo, adaba iti milk, di ba, for the infants. Tapos, diapers also. Kasi assistance from the government will always reach ti barangays, pero haan nga agsasabay, okay? And then, haan nga di ko natin nga adatan immediate. Kasi due to the kay naado ti barangays mo ti Tabuk, one at a time, and we are trying our best iti city government through our chairman, Mayor Darwin nga, ipaay tayo amin, niya, napaspas matkit di. Then of course, evacuation, hantayon nga agsulsulpang, kasi no, obedient tayo. Of course, awan ti casualty, awan matay, awan ti injured, awan ti death, awan ti missing. Yeah? Nakasla ka di mabalbalitaan tayo from other provinces nga nakakasaden talaga. Then, next, yung houses, okay? We encourage nagiti barangays nga hanpay nga nakasubmit. Actually, pag dun sa updated natin na nag-submit ng barangays, so out of 13 may ano tayo, may record tayo na may damaged houses. So out of yung 13 na initial report ng barangay po,
may 18 partially and totally na 4. So dito po mai-coordinate iti Sibaw through kin Engineer Peter kasi iso da po iti in charge iti assessment and validation of the iti damaged houses tayo. And in coordination with DSUD po. So so we should always take good care of our family, inya, our health, especially our children, inya. Kasi kat ti kalamidad gamin aduti mai-bring na nga han nga mayat han lang mat nga dagiti infra han lang nga dagiti amin pero yung mental health mismo ng family kat nagdakkel nga maapektuhan. Ada dagiti matro mga ubing and everything na. Kat nohan tayo nga resilient, nohan tayo nga flexible, ada dagiti agbag down nga family, especially no iti family members na iti may nga family kat solo parent iti head kasi and then marami siyang mga anak. So di ba nakakaano naman. Then what else? We pray to God. Okay? Kasi kat in prayers, awang matihan nga, awan ti imposible, iti prayers. So, we should take good care of our families. Kasi pag mayat ti family, of course, mayat ti barangay, hanga marigatan ni Kapitan, nga agpa-evacuate. Thank you so much, Ma'am Melody. Mapantay mat ka ni Ma'am Remy. Any additional po? Okay, additional lang po, pagdating sa disaster, we should always be prepared. So, tayong lahat, syempre, including us, ay kailangan natin maging prepared. So, meron din akong 4Ps na initial, preparedness. And then, yung sa mga tao, anong nangyayari sa barangay, we have to be active, participative, especially in the preparation ng mga ganitong disasters, mga trainings on how to enhance our knowledge kung paano maging prepare sa kahit anong sakuna. And yung power din, kailangan nating i-empower yung sarili natin na hindi tayo nakadepende sa mga barangay officials or dun sa LGU, sa government, kundi kailangan nating empower ang sarili natin na i-prepare talaga sa anumang sakuna na mangyari. Yung isa, yung sabi ni Ma'am Melay, is yung prayer kasi everything's nasosolve ng prayer. At yung napaka-importante din is yung sana yung kailangan magiging aware natin sa impact ng ginagawa natin sa environment kasi nakita natin yung flood, yung mga sa mga communities, it is caused by man-made lang yung mga flood. So, dakal iti participation tayo in terms of controlling the flood in our small communities. So, we have to embrace na yung environment can live without man, but man cannot live without the environment. So, yun lang na message, malaki yung impact natin. And also, we have also to embrace na tayo ay caretaker lang dito sa mundo. Hindi tayo forever dito. So, ano kayang klase ng environment ang pwede nating iwan sa next generations? So, yun sana din yung isang motivations na isipin natin as of now kung paano tayo makakatulong sa ating kalikasan, paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan. Let us help each other, educate kung ano yung dapat gawin to fight any disasters, man-made man or natural, para ma-maintain, ma-sustain natin yung zero casualties. At narinig naman natin kanina na the government is doing their best kung paano i-ano din yung mga other infra and agriculture aspect, kung paano natin i-mitigate yung lesser impact ng typhoon sana na darating. So, ayun lang po. Thank you so much, Ma'am Remy. Okay, kan ni Ma'am Chanel. Okay. Siguro maibagak kat report siguro kat sana mai-final tayo dito report tayo so nga reminding all the barangays nga ag-submit dan iti final reports da tapno mai-final tayo mat
report tayo EOC. DJ lang. Okay, thank you so much. Ni Ma'am Julian. Yes po, kasi imbaga datatay, dumungag tayo iti advisories pakdaar ti gobyerno apo ta handa nga agang angaw no ag-release dati pakdaar kas kada advisories da or nya ba iti tawag Sir Aisen? Ay Sir Ian. So yun, yung mga yun po. And then number 2, sa mga barangay po, ang city po, aramidin iti city ti amin nga kabailan dapat then augmentation lang apo. Da kami so da kayo mismo dita barangay, da kayo timangkita ninyo dige masapul yu dita. Like dige relief packs dapat tumabalbalin adamat lang kuma nakasagana kanya yun. No, parang augmentation lang. So ngahan yung unay nga iyasa iti city. And then last yung report. Kasi yung report po adat ibibit tayo nga oras. Uray no nagsubmit kayo to ti report you no after the 72 hours? 2 hours. Awan serbinan data report you apo. So haan kayon nga di may 72 hours after the pigmanawin niya. Opo. So yun, dapat mabilis po yung pag-aramid duty report at saka tapno maiwasan tayo mo lang dagdag bawas magiging magulon to siya record tayo ngay nga digijay to talaga nga nasalanta minsan na namamanipulate pag nagtatagal yung report. So dapat kung ano talaga yung gathered na reports, yun na yun. So dapat nakapag-submit tayo po. Okay, thank you so much Ma'am Julian. Kani Sir Limot no adda dagiti kayat na pay nga idagdag before we will end. Iti kada tayo amin parmus ka man minuhaan. Karagiti amin nga tattao. Ti kalamidad talaga nga hantayo mapakadaan. Umay tulat taretan. Ngam adamot pagsayatan natatakot may accurate ti pag-asa tayo. Dito tayo mo't nga isaganaan. Masapol nga ready tayo. Datayo nga farmer, amu tayo ti cropping calendar nga kung kuna tayo. Isumot isaganaan tayo at amu tayo regular daytan nga rainy season. Panagtutudo, panagbabagyo, nukas ano nga makaapit tayo kumanga masapsapa. Kas ano mo't nga maisigurado tayo mo't iti insurance natin tag mula tayo. Tigitate at tapnon ti kastakot at dati namnamaan tayo or man basit ti maalang at least adda. May sapay. Te konakta tay anya nga ingarod hanti mapakadaan ti didigrangam no adda retan. Ikarigatan tayo nga agisubmitar tayo latta ti report. Ureman kung dekonakta tayo nga ureman duwa nga tawon santo addanto ti kung kunada nga ayuda ti government rehab para iti typhoon ngam nagadu ti kausaran na saan nga ma-declare ti city ti state of calamity without the reports. Iso nga kasapulan tayo ti reports. Haan lang nga iti pamilyahan lang nga balbalay crops kaskada taraken. Amin nga damages tapnon ti kasta maurnong dahil takot iso ti basis. Day ko nakatatayon hantay nga kunan ti kakadwak hantay unay iasa iti government nukas ano tayo nga pa maisipti tayo kuma nukas ano tayo nga makaiwas taday ko na kun nga hantay yung makontrol ti didigra ngam nukas ano tayo makaiwas kun day panakaiwas tayo nukas ano tayo nga yaramid mo ijay partis tayo kun makang panunot tapnon ti kastakot maka-safety tayo. Alakot ulitek pangaasi tayo kakabsat nga manalon. Ag-report tayo ta barangay ta dati forms ita nga naitod kanyada nga pilapan tayo. Accomplish tayo nangagan tayo 72 hours within 72 hours awan serbinan ti report. Salamat ito tunggal may sa ada tayo amin. Maraming salamat Sir Lim Doc Yugen manipod iti offcast. So sakpay nga pumakada tayo dinggan tayo pay no ada pay ti i-add ni Councilor Abraham Likaykay sir. Thank you sir. Kita shout out pa lang man kini Sir Raul Albert niya ta manipod di effort na piman nga kwa di from the beginning nga nagrugi da iti bagyo tayo kit kwa hansa nga nagaw-awid niya DJ nga nag-hotel ijay kwan of Sen. So
di sakripisyo na nga nagyan piman ijay nigi effort na ket may samot isuna nga biktima mot laeng iti da ito kuanya tana anod di duwangan nawang na ket tahan na payam mo nga kuana piman ket digi nga sakripisyo na piman ket nyay garod ket trabaho lang walang personalan ket nigiti kakadwa na piman ijay ket makita ket very active damit nya amin da ket agyan da piman jay present damin ket iso nga damot ti ganas tayo met ang tumulong nya ket no adda ti kasjay nga pinag banding ti pinagkakadwa ket nagpintas han ngay nga hanga mawara-wara ta idi nagrugi to EJP man orang grugi ti meeting tayo ket syakti nagrugi ijay nga nagsao actually ket umay pa lang ni mayor iso nga dakkel at kasla nga dinengag ni Apo Dios digiti kararag tayo nya sapay kumakin ni Apo Dios ta unay nga napigsa ket nagrantan met digiti nga kararag tayo ket nagpintas ti una ti pay ni Apo Dios nga pagpatulungan niya sakbay nga agtitinulong tayo digiti effort digiti timultulong nigiti AFP, PNP, nigiti BFP, nigiti reservists, CHO, and the iti pa nagtitinulong tayo da kayo nga opisina kanda dumapay nga partner agencies and offices once again ngaykat no daman dagitoy kakasuy ngaykat agtitinulong tayo manantap no baliklikan wenno maiwasan dagiti inyaman pay nga didigra so hopefully awanan although dati projection da nga dapay kano ti duwa ngem ejay baybay latta kumati papananan dagita nga bagyo nya o talo 2 to 3 so hopefully awanan apo itatan ket pansamantala kami nga pumakada iti nga programa idadaolwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo dagiti amin nga City Councilors ken Department Heads ken iti City Information Officer tayo ni Ma'am Aurora Amilig ken kasabat ni Sir Eisenhower Bukalen ta kami tinakadwayo siak ni Ian Jeffrey Adato nakadwa tay metlang iti Technical Department ni Sir Reddy Retotal dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kung dagiti staff iti Gimpong Radio. Once again, maraming salamat and mabuhay po tayong lahat. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air.